alam namin na dalawa lang yung per person ng kailangang ano. Alam namin yan, hindi kami bago sa mga flights. Alam namin na dalawa lang talaga ang pwede. Tapos kanina may nag-insist pa na isa lang kasi talaga na bag. Hello, isa, hindi. Dalawa, personal at saka hand carry. Sinabi ko pa sa kanya. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. May laban nga ba ang Sweet Notes Music sa kanilang ipinaglalaban? Laban sa Cebu Pacific, may pagkukulang ba ang staff na hindi nagpasok sa kanila noong araw na iyon? Pakinggan natin ang kanilang saloobin tungkol sa hand carry at personal na bag na dala ni BJ na naging dahilan ng kanyang pagkakaharang sa boarding gate. At bago natin sila pakinggan, atin munang basahin ang mismong policy ng Cebu Pacific tungkol sa hand carry at tingnan na rin natin ang bag ni BJ kung nalabag nga ba nito ang policy. Ngunit bago tayo mag-umpisa, kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa ating Facebook page, paki-comment mo din, kakwento, kung taga saan ka, para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! Ito nga ang litrato ng pagkakaharang ni BJ sa boarding gate. At basahin natin ang policy ng Cebu Pacific tungkol sa hand carry policy. Hand carry baggage. Your hand carry must not exceed. Every passenger is allowed one carry-on baggage inside the cabin with a maximum weight of 7 kilograms and dimension of up to 56 cm x 36 cm x 23 cm. This includes most wheeled cabin bags and backpacks. The carry-on baggage must fit inside the overhead bin and must be stowed by yourself. At ngayon, pakinggan natin ang mag-asawang BJ at Charlotte. Tatlo sana yung dinala namin kasi marami kaming gamit. Pero ang ginawa namin, chinek-in namin yung iba. Kasi alam namin na dalawa lang yung per person ng kailangang ano. Alam namin yan, hindi kami bago sa mga flights. Alam namin na dalawa lang talaga ang pwede. Tapos kanina may nag-insist pa na isa lang kasi talaga na bag. Hello, isa, hindi. Dalawa, personal at saka hand carry. Sinabi ko pa sa kanya. Tapos sasabihan pa na isa lang talaga yung dala. Hindi pwede. Dalawa yan. Iba-iba kasi yung mga rules ng ng Cebu Pacific eh. Cebu Pacific Air, isa rin kami sa nabiktima nyo. Wala lang kaming boses. Okay lang kung totoo na late. Kaso hindi, tas offload ka talaga. Oo, diba? Diba guys, kapag nag-show off yung passenger, hindi nila pwedeng i-offload yun. Aantayin at aantayin nila yun dapat. Kasi pera na lang kung walang show off dito sa boarding. Pwede nilang i-offload yun. Pero ako, nandito ako at saka yung manager namin. Si BJ lang yung naiwan sa security. And explain ko sa kanila, give me 5 more minutes kasi papunta na si BJ. Hindi nila binigay sa akin yun, guys. Hindi nila binigay yung consideration na yun. Hindi sila pwede mag-offload. Ito, isa pa to. Isang laban din namin to sa inyo, Cebu Pacific. Hindi kayo pwede mag-offload kung nag-show off yung passenger. Marami kaming irereklamo sa inyo. Tapos eto, sinabi pa nung nagbabantay ng gate na time is to time daw kayo. Ba't nagre-reklamo ba kami kung i-delay nyo kami ng kahit 3 hours? Nandito kami sa boarding gate, 3 hours. Kaya 10 minutes nga lang yung inaantay namin, tas hindi nyo pa maibigay. Hindi naman siguro tama yung gano'n. Hello, Ma'am Edna. Ang hand carry po is 7 kilos na maleta, yung pang hand carry na maleta, at saka personal na gamit. Ang personal na gamit, as long as magkasya sa ilalim ng upuan, pwede po yun. Alam po namin yung rules nila. Alam po namin na bawal yung malaking bag na hindi kasya kasi ilalagay yan sa under the seat. Tapos yung hand carry mo ilalagay sa cabin. Alam namin yan. Kasi nga matagal na kaming nagbabiyahe. Alam namin. Kaya hindi pwedeng i-delay nila ng dahil lang sa bag. Hindi pwede yun. Okay lang naman sana sa point na sinita ako dahil sa ganun. Ang hindi ko lang talaga matanggap yung dito kasi hindi kami binigyan ng ng konsiderasyon. Talagang iniwan kami. Wala. Mga Cebu Pacific, kayo rin yung sumisira sa pangalan niyo eh. Wala na, yun Cebu Pacific eh, parang, ang tawag dyan, manhid na. Manhid na sa mga reklamo, wala pa rin galaw.
Ilalaban namin to guys. Kasi, Magre-report kami. ito kasi yung Magpa-file binook, kami. ito kasi yung binook ng client na tickets, Cebu Pacific. Hindi din namin alam na may flight pala ng Philippine Airlines kasi yung Dubai namin Philippine Airlines yun eh. Mayor Roxanne Pimentel, ma'am, patulong po sa Sweet Notes po na matuloy naman sila sa pagpapasaya sa inyong lugar po. Please, kung mayroon pong may contact kay Mayor, baka makaka-coordinate siya dito sa NAIA. RK Kent Music, taga Cebu Pacific, mga pre. Opo, inaasikaso na po ng road manager namin yung next flight. Sana po makakuha. Sige lang, may plano si Lord, ba't nangyayari to? Alam nyo guys, ito yung pinaka inaiwasan namin na mangyayari. Yung hindi kami makapag-show up sa show. Feeling ko may chance passenger. Yun nga, kahit dito Ay, na nakita lang. ko na naman siya. Yun siya. Ayaw niya lumapit dito. Alam mo, parang wala lang sa kanya. Outgoing passengers on Cebu Pacific Airline Flight J569 bound for Cebu. Guests Miss Venice Aguilia and Miss Jalia Samanalagoy. Kahit ganun, Guys, wala man please. lang hindi man lang tayo ni last year. Nilas call ka na nga, yung nandun ka. Ay, yung tumatawag na ako sa'yo na, nilas call ka na. Sabi ko, please, nandiyan na siya sa gate, hinarang lang. Kuha na siya akong boarding pass, no? Ay, nako. Yes, this is the very first time, guys, na in-offload kami. Kasi, sa tagal-tagal na namin nagbabiyahe, ngayon lang to nangyari talaga. Siguro kung ako nagtatrabaho din sa boarding gate, sobrang saya ko siguro na makatulong sa kapwa ko. Iba-iba kasi tayo ng heart eh. Public service, di ba? Sa totoo lang, mga kakwento, sobrang hanga ako sa mag-asawang BJ at Charlotte. Gayunpaman, kailangan ko ring tingnan ang dalawang panig at mga dahilan kung bakit naganap ang mga pangyayaring iyon. Base sa ating nabasang policy at sa dala ni BJ, nalabag nga nito ang policy ng Cebu Pacific. Hindi ko lang alam kung first time ba nila dito o first time lang ba nila na magdala ng dalawang hand carry na lumagpas sa 7 kilol. Dahil nga dalawang laptop ang laman nito at sadyang malaking bag. O baka nung sumasakay sila dito ay hindi pa ganun ang policy. Kung itutuloy nila ang reklamo patungkol dito, maaaring wala silang panalo kung pagbabasihan ng policy ng airlines dahil ang mga policy naman na ito ay para sa ikabubuti ng lahat ng pasahero. Kaya sa saloobin ng mag-asawa, sana ay maging lesson learned na lang ito at huwag na nilang paabutin pa ng mas makakaabala sa kanila at huwag din magpadala sa emosyon. Lilipas din ito at ang lahat ay magiging aral na lang hindi lang sa kanila kundi sa mga taong nakapanood ng pangyayari sa kanila. Kayo ba mga kakwento? Palagay nyo, dapat bang ituloy ng Sweet Notes ang nasabing reklamo? May laban ba sila dito? Tara at magtalakayan tayo sa ating comment section mga kakwento. At muli kung bago ka dito sa ating channel, hihingin ko po muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating channel. At sa ating Facebook page, paki-comment mo din kakwento kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento nating ito. Maraming salamat! Sana mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento, salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino.